little move, go with the feet. Dito sa Subic Bay sa Zambales, gaganapin ang isang national competition ng triathlon. Left side of the course is the warm-up area. Dinaluhan ito ng mga atleta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kalahok din ang mga para-athlete. Kabilang ang kambal na sina Joshua at Jerome Nelnida mula sa Muntinlupa City. Kasama ang kanilang mga guide na kinakailangan para makalahok sila sa mga palaro tulad nito. Unang bahagi ng karera sa triathlon ang swimming. Okay, our women's sprint are in the water and our para-triathletes are reporting to the start line. Panghuling sasalang ang mga para-athletes. 1 lap o 750 meters ang kailangan nilang languyin. Alright, and our para-triathletes are in the water. Bago pa man natutong lumangoy ang kambal, nakilala ko na sila. Halos 2 dekada na ang nakararaan. Halika na. Sa aming dokumentaryong Blind Child noong taong 2007, 7 taong gulang pa lang ang kambal. Mahiyain noon si Joshua at nagtago pa nang kami ay dumating. O sige, mag-aaral tayo. Pero si Jerome, bibo na noon pa man. Alam mo na kung nasaan ka ngayon? Dito sa Alabang. Parehong hindi nakakakita ang kambal. Premature o kulang pa sa buwan nang sila'y ipanganak. Hindi pa buo noon ang kanilang retina na importanteng bahagi ng ating mata. Anong pangalan mo? Howie. Mahiyain si Joshua pero si Jerome nagpresente pang magpa-interview. Pero siya raw ang magtatanong. Anong trabaho mo? Nagtatrabaho ko sa TV. Sa TV. Oo, nag-i-interview ako ng mga iba't ibang tao. Ever since birth nila, hindi ko pa alam sila na blind. Talagang sabi ko, kahit anong mangyari sa kanila, basta mabuhay lang sila. Kasi, as in, parang mamamatay na sila nung una nung naka-incubator. Nakita ko sila sa incubator. Hi. This is Jerome. This is Mr. Howie. Hi, Howie. Kumusta? Oh, Annette! Oh! Oh, hindi ka nagbago. Yeah, wow. Long time no see. Oh, morning po. Ito yung mga nagbago. Hello po. Hulaan ko, Jerome. Yes po. Joshua. Hello po. Oh, wow. Hello po. Wow. Galing, ang galing. Ang dami niya ng tagumpay, ha? Congratulations. Thank you so much po. Oo. 24 years old na ang dalawa ngayon. May kanya-kanyang hilig pero kambal pa rin sila pagdating sa dedikasyon sa sports. Mga miyembro sila ng National Para-Athlete Triathlon Team. At silang dalawa lang ang blind triathletes sa bansa. Totally blind na pareho pero naaalala ko pa noong nakaaninag pa si Joshua. Mami, anong gagawin sa labas? Mami! Hindi. Light lang yun, light lang. Ayoko. Mami, sino nagbukas ng ilaw? Mami, we see the light of the camera. Talagang iyakin talaga ako noon. Nandyan na ako sa hagdanan, nagtatago. Ayoko talagang magpakita kasi ganun po ako dati. Hi, Jerome. Ang lalaki nyo na. Mga binata na, ha? Taong 2011, muli kong binalikan ang kambal. Ipinarana sa kanila ang iba't ibang posibilidad na maaaring maibigay sa isang bata. Mula noon, ininganyo na raw ni Mami Annette ang mga anak na subukan pa ang maraming bagay, lalo na ang sports. Mukhang hindi siya nabigo.
Bunga ito ng hirap at sakripisyo ng buong pamilya. Imagine yung visually impaired na makakuha ng isang gold medal and isang silver medal. Malaking achievement na laging sasabihin ng mga tao is kawawa. Ay, kawawa, blind, kambal pa. Parang doon ako mas na-challenge na, gagawin ko kakaiba yung anak ko. Gagawin ko iba ang mangyayari para sa buhay nila. Hindi sila kawawa. Grabe po talaga. Iba po yung suporta nila. Simula po nung maliit kami, until now po. Paano nyo na-discover itong kambal for triathlon? Sa Bert Losada Swim School, meron kaming swimming with disability, pero physical disability, hindi yung visual impairment. So I had to find a way on paano ba, how do they operate? Ano ba ang ability nila? Hanggang saan ba? Nung na-master na nila yung fundamentals ng stroke, siyempre marunong naman din magbilang, they can count na their strokes. So, since heightened yung sense of feel nila, consistent ngayon yung stroke nila. So, nabibilang nila from wall to wall. Sa totoong karera sa dagat, wala na ang mga floater na nagsisilbing gabay. Nakadepende sina Jerome at Joshua sa kanilang guides na mga atleta rin. At sa tulong ng isang tali. So swim tester po ang tawag namin dito. Nilalagay lang po namin siya actually sa waist or kung saan comfortable yung athlete at saka si guide. Well, syempre hindi sila nakakita. Tapos ang most ng competitions na sinasalihan namin ay open water. So para hindi sila mawala, syempre kailangan nakatali siya sa waist ko. Para at all times, nababantayan ko siya. Nangunguna si Jerome at ang kanyang guide na si Long. Sa karera man o ibang larangan, tagumpay na ang pagpapatuloy kahit madapa. Sa swim course, nahuli ng 2 segundo si Joshua at guide nitong si Bernard. Ang pagkakasabay-sabay at koordinasyon ang masusubukan sa susunod na yugto ng kompetisyon. Ang biking. Isang loop sa course sa Subic o katumbas ng 20 kilometers ang kailangan nilang suungin. Nang magka-interes sa triathlon ang kambal, malaking problema noon ang gagamiting bisikleta. Coach, pwede ba kami sa triathlon? Tapos sabi ko, naku, sa triathlon, unang-una yung bike niya napakamahal. Hindi rin available sa Pilipinas yan, masyadong mahal. Hindi natin ma-afford. Nag-ambag-ambag daw ang kanilang grupo para mabilhan ng bisikleta si Jerome. Samantalang, donated naman ang unang bisikletang gamit ni Joshua. Ang first guide sila is ako tsaka yung brother ko, si Angelo. Kami yung mga first guides nila hanggang sa masyado na silang lumakas, hindi na namin masabayan. Naghanap si Coach Anthony ng makakasamang guide ng kambal. Ang requirements ko sa guide napakataas talaga. Kailangan, 1 is their physical fitness, 2 is yung sensitivity nila towards the partner. Si Bernard Cruz, 7 taon ng guide ni Joshua. Estudyante pa lang siya at varsity swimmer sa De La Salle University noong magsimulang maging guide. Si Long Amiladjid naman, 2 taon na bilang guide ni Jerome. Bahagi siya ng Philippine Navy at nagboluntaryo raw noon na maging guide. Kasi ikaw na yung ikaw na yung pinakamanobela niya kung sasakyan. Ikaw yung driver, ikaw yung lahat. Kung magkamali ka ng desisyon, may chance na masisira yung race na to. So doon din pumapasok yung dapat lamang ang resistensya namin kila kambal. Kasi hindi naman pwede kami yung hinihila-hila during the race. And
Also, ang leadership skills namin dapat ay intact din. Synchronize dapat ang bawat galaw. Kapag humina yung padjak ng isa, the other one suffers naman, and vice versa, which usually happens. Pero yung kailangan lang communication talaga on the bike. Sigawan din yun, kaya medyo mahirap. Kayo yung mata, kayo yung nagsasabi sa kanila kung saan pupunta, kung kailan liliko, etc. Pero ano yung ambag nila sa team? So nakakatuwa lang talaga na they're breaking barriers and they're inspiring other people to also do the same, to break through your barrier and become a better person. Siyempre, you have to conquer yourself din, di ba? Ako kasi sir, personally, nabuhay ako sa dalawang konsepto ng katauhan sir. Yung isa is pinanganak para tumulong, isa naman pinanganak para tulungan. So sa kalagayan ko ngayon, nandoon ako sa part na kailangan kong tumulong. Pangarap ng maraming atleta na maging kinatawan ng bansa at makasali sa Olympics. Pero malabo na ito para kina Bernard at Long. Truthfully, hindi ko talaga maabot ang Olympics age. Siguro physically can't na. Pero because of them, parang naging possible na siya all of a sudden na umabot ako ng Paralympics if we train hard enough. Matapos ang mahigit kalahating oras na pagpadyak, malapit na ang kambal sa ikalawang transition. Halos sabay ang kanilang pagdating. Nauna lang ng 1 segundo sina Joshua at Bernard. Ang huling bahagi ng karera ang pagtakbo. 3 loop o katumbas ng 5 kilometro patungo sa finish line. Hindi lang bilis at tibay ang puhunan sa karera, kundi ang lakas mula sa mga taong naniniwala sa kanila. Sabay, dalawa lang ang naunahan mo! Go, go, go! Go! Kuya Bernard! Go! Kuya Bernard! Go! Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.